may background na partihiton yung mga butang. So kapag naisip natin yung langit, maputi, ma-blue, adto't Ginoo, adto it mga Kristohanon. Pag naisip natin ng impyerno liwat, ano naisip natin? Kalayo, adto ang diablo, may kakurian pag anto sa impyerno. So, kapag narinig kasi natin yung isang salita, mayroong pumapasok agad sa isip natin ng mga bagay-bagay. So, ngayong hapon ay tulungan tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral upang ating lubusang makita na totoo ang dalawang lugar na yan. At paano ang tao makakapaghanda kung siya'y kukunin na ng Diyos. Okay? Kung paano ang tao makapag-andam kung sakaling kunin na siya ng Diyos. Hain hiya ibubutang sa langit ba o sa impyerno. So, saglit tayo magdasal mga kapatid. Ama namin, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin, sa mga nagaganap sa aming church, sa aming gawain sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa bawat isa, proteksyon sa adlaw-adlawngan. Pagtustos sa lahat ng aming pangangailangan, hindi ka nagkukulang sa aming buhay, Panginoon. At tulungan mo kami sa oras na ito, na kung paanong pinupuno mo ang aming pangangailangan, pisikal, ay patuloy mo ring punuin lalo na ang aming espiritual na buhay. Buksan mo ang aming mga mata ng pangunawa, pangintindi, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang makita namin si Jesus. Panginoon, gusto namin makita si Jesus. Gusto namin marinig si Jesus. Gusto namin malaman anong tinuturo ni Jesus. At yun ang aming susundin. At yan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Susundin namin si Jesus hanggang sa langit. Kaya Panginoon, salamat sa presensya ng iyong church sa lugar na ito at labinahan imo presensya. Pasailoan namon mga sala Ginoo ngan buligi kami yan ang kaurason sa pagpamatin imo mga pulong. Huwag mo hayaan na mawaraan amon atensyon kundi sakupon nimo ini ngan ingatan mo kami sa aming pag-aaral. Ingatan mo mga patira namin, bisan pa ang mga nagadto harayo sa ibang bansa, mga kapatid namin magtinuohon kay Jesucristo, buligi ang bawat isa o Diyos. Sa iyo ang aming pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So magbukas tayo ng Bible mga kapatid sa Luke chapter 16. Luke chapter 16 verse 19. Luke 16 verse 19. Lucas 16 verse 19 hanggang 31. Babasahon ko po mga kapatid at pakisundan na lamang po ako sa inyong mga kanya-kanyang Biblia. Sabi ng verse 19, Luke 16 verse 19, may ada hadto usang nga riko nga nagbabado gimamahali nga mga panapton ngan nagpapatakas han iya mga bahandi ha adlaw-adlaw. Number 20, Luke 16 verse 20. May ada man liwat usa nga makililimos nga Lazaro an ngaran nga lukop an iya lawas hin mga katol agsub hiya dadon ngadto han porta han riko. Verse 21, kay hingyap niya nga makakaon hiya han mga natataktak nga pagkaon tikang han lami sa han riko. Nadaop bisan an mga ayam hin pagdilap han iya mga kaduntan. Namatay an makililimos ngan gindarahan anghel ngadto ha sapit ni Abraham didto han kumbite ha langit. Namatay man liwat an riko ngan iginlubong. 23. Ngan nahingadto hiya hadako nga kasakitan ha impyerno. Paghangad niya hinkit-an niya hi Abraham hirayo ha iya. Ngan nasapit hi Lazaro ha iya.
Verse 24, sanglit ginmuli at hiya, amay nga Abraham, kaluoy gad ako, ngan ipadara nga di hi Lazaro, hin pagtunlob han iya tudlo, hatubig, basi, pahagkutan ana akong dila, kay ginsasakit ako dida hini nga kalayo. Verse 25, kundi nagsiringhi Abraham, panumdum anak ko, nga hanbuhi ka pa, nahiagom kanahan nga tanan nga mag-upay nga mga butang. Samtang hi Lazaro, nahiagom la han nga tanan nga magraot, kundi yana nagpapahimulos na hiya han mga kalipayan didi, samtang aada kaha kasakitan. 26. Labot lahito nga tanan, may hiluwag nga wada habot nga naton. Sanglit diri makakahimo, nga an karuyag tumabok didi hin pagkadto ha iyo. Sugad man an karuyag tumabok didto hin pagkadi haamon. 27. Nagsiring Enrico, amay, kun amo man ito, nakikimaluoy ako ha imo, nga suguon mo hi Lazaro ngadto habalay han akon amay. 28. Diin may ada ko 5 pa nga mga kabugtuan nga kalalakinan. Pakadto agad hiya hin pagpahimang no haira. Basi diri liwat hira mahingan hihini nga dapit hin kasakitan. 29. Nagsiring hi Abraham, aadto na hira Moises ngan an mga manragna, nga magpapahimangno han imo kabugtuan, kinahanglan mamati hira han ira igsisiring. 30. Nagbaton Enrico, diri pa ito igo, amay nga Abraham, kundi kun may mabanhaw ngan kumadto ha ira, mabaya gudira han ira mga sala. 31. Kundi nagsiring hi Abraham, kun diri hira mamati kan Moises ngan han mga manragna, diri hira malulukmay, bisan pa kun may mabanhaw tikang han mga minatay. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Ingatan mo kami sa aming pakikinig ng iyong salita, O Diyos. Ingatan mo rin ako, Panginoon, na iyong alagad, na hindi ako magkamali sa gagawin kong pagtuturo at pangangaral. Sabagat alam ko naririnig mo ako sa oras na ito. Kaluoy kami, Ginoo, at ipakita mo sa amin ang panuyo ni Jesucristo kung kayano niya iniigintutdo, at amin itong maintindihan sa oras na ito. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa imo singbahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makalingkod, mga kapatid ko. Salamat po. Mga kapatid, suliban ko, ini nga mensahe, nakadamo na kita hinipag mensahe. Kung mabalikon taan mga video sa YouTube, pamati ko mga 5 na ada ining kautro na iginwali. Pero, bigla kong naalala mga kapatid, kailangan ang ating isip nakatutok sa mga bagay katapos natin mamatay. Sa future kita magkita, sa future kita magkita-kita. Diri angay ang Kristiyano na mag-focus sa isip para hanya na la nga presente. At yan ang mensahe sa Filipos 3. Hindi muna natin pupuntahan sa ngayon. Kasama sa paglago sa buhay Kristiyano, nag-iiba ang ating pangarap, nag-iiba ang ating panuyo, nag-iiba ang atong kita sa kinabuhi. Makikita natin mga kapatid dito sa mga bagay na ito, no? Makikita natin sa mga bagay na ito mga kapatid, na ang Panginoon, alam niya kung anong mangyayari sa tao.
kapag namatay. Alam din ng Panginoon kung ano ang mga kalagayan ng mga tao. Iba-iba. Dito sa binasa natin, may mayaman at meron ding mahirap. At sabi dito, hindi labas na pobre, kundi kung babasahin natin ulit, mas mahirap pa siya sa aso. Kaya ano, hiya may samad, pero naayam waray. At yung mga samad niya, didilaan pa. Makikita natin mga kapatid, yung sagad na pwedeng abutin ng tao sa buhay. Amen? Pwede ang tao maging sobrang yaman, pwede ang tao maging sobrang hirap. Kung ating titignan natin mga sarili, hayin kita dapit. Sobrang yaman ba tayo? Sobrang hirap? O sakto lang? Pero mga kapatid ko, gusto kong malaman natin sa hapon na ito, na yung kayamanan at kahirapan ay may katapusan. Amen? Saan uman, kapag ang tao namatay na. Tignan muna natin yung kalagayan ng mayaman. Sabi ng binabasa natin mga kapatid at binasa kanina, sa pagtuturo ng Panginoon, by the way mga kapatid, ini nga tutduhan Ginoo, diri ini parabola. Diri ini basta istorya, kundi real ini. Sumiring kita nga real, tinuod nga may sugad-good na panhinabo. Na iya laigin sa saysay iyang mga tinunan. So sabi niya dito sa verse 19, may ada hadto. Sumiring nga ni nga may ada hadto, sabihin tinuod nga nangyari. Amen? Nga itri ko laliwat, waray niya nga rani. Pero makikita natin sa kanyang pamumuhay, anong makikita natin? Ang iyabado, marahalon. Sabihin, mamahalin. Makakita kamuhan mga baduhan sinauna, kapag damot color, rico. Kapag pobre, it color brown. Di ba? It color, hit bado, hit rico, may mga balbon-balbon pa yan. Meron pa silang mga parang jacket, no? Na mabalbon. Yan yung mga damit ng mga mayayaman. Merong singsing. Merong mga alahas. At kapag sumiring nga rikohan, unang nga panahon na kapatid ko, hindi lang basta sa pera, kundi pati sa kapangyarihan. Kay itkwarta nga nit gahom, dito nagbubulag. Itkwarta nga otoridad, diri nagiiwalay. Masisiring natin nga ini nga tao gamhanan, riko hiya, nabibili niya yung gusto niya, nasusugo niya bisan hino, may daniya palasyo, sabi dito, adlaw-adlaw hiya nagpapatakas sa niya mga bahandi. So, sobrang dami niyang pera, hindi niya alam saan niya ilalagay. Siguro nilagay niya sa maleta, no? Yung pera niya. O binigay niya sa congressman, boto niyo ko. Tinalam. Pero ganyan ang buhay ng mayaman. Amen? Pero, dito ilalim ng lamesa, merong dong tao na mahirap. Makita natin na itri ko, waray labot hitmak, nagpupubre. Waray pakialam. Amen? At yan ang ugali ng mga waray sa Diyos. Waray Ginoo. Kapag may nakita silang nangangailangan, hindi nila tinutulungan. Tingnan nyo si Lazaro, verse 20. May adaliwat usa nga makililimos nga Lazaro ang ngaran. Amen? Nasumaring din hinga lukop an iyalawas hin mga katol. So pobre na hiya, may da pa niya galis. Imagine. Kada segundo nangalot hiya. Kada oras may da maano hiya. Masakit. Verse 20, agsob hiya dadoon nga tuhan portahan riko. Dinadala sa doon sa portahan hit mayaman. Verse 21, ano't iya hingyap? Kay hingyap niya nga makakaon hiya han mga nagtataktak nga pagkaon ti kang lamesan riko.
So, nandun si Lazarus, nakita niya yung araw-araw na buhay ng mayaman. Yaman nito, ah. Aniyala hingyap maka kilawhian mga mumu. Amo latay ginuhulat. Doon siya sa portahan, amo lat iya ginlalauman. Na bisman la sa usa ka adlaw maka kilawhiyahin mumu. Alam mo yung mumu, siya na yung butil ng kanin na nahulog. Di ba minsan pinapapulot sa inyo, pulutin mo na, nahulog yung mumu. Mumu ang tawag. So mga kapatid, makikita natin, magkaiba na story ang buhay nila sa lupa. Amen? Yung isa nag-enjoy, yung isa nag-aantos. Makita natin yung buhay ng tao sa mundo. May sobrang yaman, meron ding sobrang hirap. Pero, makikita natin na wala silang pinagkaiba. Ang mayaman at ang mahirap, walang pinagkaiba kapag dumating ang kamatayan. Basahon ito mga kapatid. Verse 22. Namatay ang makililimos. Amen? Ngan gindarahan ang anghel dito hasapit ni Abraham. Dito han kumbiti halangit. Namatay man liwat ang riko ngan iginlubong. So, sa verse 22, sa Luke 16 verse 22, makikita natin, waray sumiring didi nga, dungan hira namatay o sinot na una, sinot na uri, pero ang kamaturan dida, pareho hira namatay. Amen? So, itkarikuhan, diri nakadugang hin kinabuhi. O itkapobrihan, nakaiba ng kinabuhi. Sapagkat lahat ng buhay ay hawak ng Diyos. Mapamayaman man o mapamahirap, ang Panginoon ang may control sa buhay ng bawat isa. At sabi dito, magkaiba ang kanilang pinuntahan. Amen? Yung mahirap sa panahon na siya'y nag-aanto sa lupa, saan siya dinala? Mga kapatid, meron siyang escort, meron siyang bodyguard. Siya na yung nagdala sa kanya sa langit. Sabi dito, verse 22, gindarahan anghel. So kapag pala ang Kristiyano namamatay, o ang mga aakit sa langit namamatay, may danira sundo. Amen? Hindi hahayaan ng Diyos na iyang mga anak mawawara or malilipat itiragian. Bibigyan ka ng Panginoon ng tour guide. Bibigyan ka ng Panginoon ng mag-aalalay haimo tikat sa langit. Sinundo ng anghel si Lazaro. Purihin ng Diyos. Siya rin pa ni Pastor kagabi. Nung namatay si sa Dolores, sinundo ng anghel yun. At alam natin totoo yun. Kasi binasa natin ngayong hapon. Na yung namatay, na nasa Panginoon, sinusundo ng anghel. Amen? Saan siya dinala? Sa lugar na malilimutan na niya yung kakurian. Dinala siya ng anghel sa lugar na waray na niya samad. Sa lugar na diri na iya makaon tira-tirang pagkain. Sa lugar na wala ng ayam. Sa lugar na wala na siyang makitang mayaman, kundi ang Diyos na lang. Ang Diyos na maawain. Mga kapatid, dinala si Lazaro sa piling ng Diyos. Sa piling ni Abraham. Mga kapatid, mapausa ka mo. Pastor, kaya ano man nga waray sumiring dinhi nga langit itiyaging kadtuan. Maalala niyo mga kapatid, si Jesus waray pa bumalik sa langit. Makasakala halangit it mga tao kunhi Kristus sumakana halangit. Kaya dito may tinatawag tayong paraiso. Nalala nyo, sabi ng Panginoon dun sa nakaraisang kasapit niya sa krus, sabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, hindi purgatorio. Nakuha niyo mga kapatid ko. Ang purgatorio sa doktrina ng mga Katoliko, doon nililinis yung kasalanan ng tao. No. Sa Biblia,
Sa bibig mismo ni Jesus, waray hiya magtutdo tungkol sa purgatorio. Yan ay aral na ginawa ng Katoliko para yung mga tao ngaran patay na, pinagdudusahan pa ng mga naiwan na mahal sa buhay. Babayad sila. Pangadii, pangadji. Papadasalan nila yung patay nila para lang yung namatay, hinay-hinay kuno nga na akit sa langit. Mga kapatid, walang ganun. Kapag sa langit ka pupunta, doon ka pupunta. Nakuha niyo mga kapatid? Walang, bangin. Waray. Sa Panginoon, kapag sigurado, sigurado. Sa Panginoon, waray ruha-duha. Kapag ikaw ay nakatalaga sa langit ka gud makadto. Waray alanganin. Sapagkat ang Ginoo naton mga kapatid, sigurado gihap. Sigurado niya mga tutdo, waray niya bubuhaton haton nga alanganin. Dinala ng Diyos ng mga anghel si Lazarus sa piling ni Abraham. Amen. Yung pobre napunta sa kalipayan sa kalangitan. Yung riko di napunta. Verse 22, namatay man liwat ang riko ngan iginlubong. Ngan nahingadto hiya hada ko nga kasakitan. Amen. So, waray purgatorio, diretso impyerno. At ini nga mga pulong angay ini maghatag ing kahadlok hangatanan nga mga tawo. Dapat malaman ito ng lahat ng tao sa buong daigdig. Kapag namatay ka, meron kang tiyak na pupuntahan. Dalawa lang, langit o impyerno. Haing ka dida. Minsan pag nagbibigay tayo ng mga babasahin, dapat tinatanong din natin sila, kapag ikaw ay namatay, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Bangin sa purgatorio. Waray sugad. Sabi ng Biblia, amoy ni. Langit lang ang impyerno. Nabasa namin sa salita ng Diyos, nung namatay ang mayaman, dumilat ang kanyang mata. Sabihin mga kapatid, sa impyerno, sa turo ng Panginoon, it mga nakad to may dagip mata. Amen? Kay nagpukrat na iya mga mata dito. Sabi dito, nagpaghangad niya, hingkitan niya kay Abraham. Yung mga tao sa impyerno may matagihap. Ano pang may danira sa impyerno? Sabi ng verse 24, sanglit ginmuli at hiya, amay nga Abraham, kaluoy gad ako ngan ipadara nga di Lazaro ngan hinpagtunloban iya tudlo at tubig. Basi pahagkutan na akong dila. Mga tao sa impyerno, mga kapatid, ay merong mata, meron silang dila, meron silang pakiramdam. Nararamdaman nila yung apoy, nararamdaman nila yung init, nararamdaman nila yung kakurian sa impyerno. Kompleto. An ira conscious. Feelings, kompleto. An experience sa impyerno na aabat nira hadto nga oras. At mga kapatid, susamaton ko kamo gihapon, kung ang Ginoo nag-istorya hinihadto, hastaya na adto lagyap ini nga riko. Tanan na iya inabat niya pagkadto hadto nga adlaw. Hastaya na amot iya ginaabat na. Mga kabugtuan, yung mga tao sa impyerno na nabubuhay dito hanggang ngayon, tinitiis nila ang hirap. Kabaliktaran ng mga napunta sa langit. Lahat na napunta sa langit, hanggang ngayon, ini-enjoy nila ang piling ng Diyos. Hanggang ngayon, wala nang kahirapan. Nalimutan nila ang hirap. Kabaliktaran ng mga tao na nasa impyerno. Mga kapatid, ngayong hapon, makita natin ang realidad na kapag ang tao ay namatay, mayroong tiyak na pupuntahan. Sure, 100%, langit at impyerno. Waray na iba. Sanglit hindi tayo naniniwala na ang kaluluwa ay nagpapagala-gala. Amen? Walang kalag nga palaag-laag. Mapayad ito nga kaya ka na. Waray kalag nga naglalaag-laag. Waray. Bakit? Kapag namatay ang tao, sigurado ang iya destinasyon. Mga kapatid, ano yung mga request ng Rico
na nandun sa impyerno. Ano sabi niya? Abraham, amang Abraham, suguan na gud ni Lazaro, na iya tudlo, isawsaw ha tubig, tapos ipatak sa akong dila, base ako mapahagkutan, kay ginsasakit ako didahini nga kalayo. Yung mayaman na nandun sa impyerno, gusto niya ma-experience ulit itiyak karikuhan. Nung nabubuhay siya, siguro, sige hiya soft drink, sige hiya inom, sige hiya Sprite, sige hiya Pepsi, sige hiya tuba. Sa impyerno niya ginaaro, tubig nala. Ginubis man na tubig, wari din Nung buhay pa ako, kumpleto tak frigider, tanan nga irim nun na adto. Dini sa impyerno, waray, bis usa nga irim nun nga maupay. Suguan na gud imo sapit nga Lazaro nga taga na kuin patak man lang nga tubig. Makuri dinhi, sumiringan Rico. Anong sabi ni Abraham? Naalala mo? Verse 25, panumdum anak ko, nga hanbuhi ka pa, nahiagom kanahan nga tanan nga mag-upay nga mga butang. Samtang Lazaro nahiagom lahan nga tanan nga magraot, kundi yan na nagpapahimulos na hiyan mga kalipayan didi, samtang aada kakasakitan. Pinaalala sa kanya ni Abraham ang kanyang buhay. Hindi mo ba naalala nung buhay ka pa, inubos mo ang buhay mo sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Sige ka layaw, sige ka lamyarda, biskalahain, it mga karisyuhan. Amen? Pinaalala sa kanya ni Abraham ang kanyang buhay nung nasa lupa pa siya. Pero ngayon, gisasakit ka na, sumiring Abraham. At an imo ginpapakurian hadto ngay Lazaro adi na sa kalangitan. 26, sumiring an atong Ginoo sa Kristo sa kanyang tinuturo. Sa pagitan ng langit at impyerno, may bangin. Sang litit mga nasa impyerno diri makatabok sa langit, at yung mga nasa langit diri makatabok sa impyerno. Amen? Waray na second chance. Kapag ang kalag napunta na sa kanyang huling hantungan, wala nang ikalawang pagkakataon. Wala na. Hindi ka na makakatawid ulit. Isang bagay na hindi na mauulit na pagkakataon, wala nang second chance. Kaya mga kapatid ko, habang buhay pa ang tao, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Naririnig niyo ako mga kapatid? Binibigyan ng Diyos ang pagkakataon samantalang ang tao ay humihinga. Binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon sapagkat may panahon nga mawawara na ito nga pagkakataon. Mga kapatid, grasya, diri unlimited. Ngayon, kapag ang tao buhay pa, may grasya ang Diyos para sa kanya. Pero pag namatay na, waray nagyap grasya. May limitasyon ang pagtitiis ng Diyos. May dagihap katubtuban na niya pag-ilob. Habang binubuhay pa ng Diyos araw-araw ang mga tao, iniisip ng Diyos, sana magsisi itong tao na ito. Ayaw ng Diyos na may napapahamak. Pero dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, katigahan, anira mga kasing-kasing, na diri hiram magtuo sa Diyos, wala nang ibang paraan, kundi pairalon ng Diyos iya hustisya. Nasa rin ang Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May dalawang uri ng kamatayan. Kamatayang pisikal at mayroong kamatayang espiritual. Mga kabugtuan ko, may kita natin na sa impyerno wala ng karisyuhan. Wala ng kalipayan. Wala ng ikalawang pagkakataon. Wala ng second chance. Forever and ever. Nasa ring ang ginpadayag, lahat ng nasa impyerno, araw, gabi, noon, ngayon, magpakilanman, sila'y magtitiis. Sila'y paparusahan doon, magpakilan pa man. Mga kapatid, ganun din ang lahat ng pupunta sa langit. Noon, ngayon, at magpakilanman din gihapan ira kalipay sa buhay na walang hanggan. Yun ang una niyang request. Sabi ng Rico, tagin tubig. Ikalawang request ni Rico sa impyerno, anong siring iya? Anong iya siring? Verse 27.
Nagsiring Enrico, Amay, kun amo man ito, nakikimaluoy ako ha imo nga suguon mo hi Lazaro ngadto habalayan na ako namay. Sige, amang Abraham, okay lang nga wari tubig. Suguan nila itong hi Lazaro, pumunta sa bahay namin. Ano tuyo unta pagkatuhay irabalay. Verse 28, diin may ada ko 5 nga kabugtuan nga kalalakinan. Pakadto agad hiya hin pagpahimang nuha ira ba si diri hiya ba si diri liwat ira mahingan hi hini nga dapit din kasakitan. Mga kapatid, yung mga nasa impyerno nagpipray ira amang Dios. Sana yung mga urupod ko diri mahangan hi. Unta tag mga mahal sa buhay diri mahangan hi. Nakuha niyo mga kapatid ko. Hindi yung mga buhay ang nagdadasal sa patay, ang mga patay ang nagdadasal sa impyerno para sa mga buhay. So sumatan ko mga kabugtuan, kung ining Rico tatagan ini kaduha nga tsansa, magiging soul winner ini. Kaya ano? Sino una niya nga target kapag nakalabas sa impyerno? Yung 5 niyang kapatid. Pero waray na eh. Nung nasa impyerno siya, nasa puso niya, mga kapatid ko. Sana hindi sila mapunta dito. Imagine na natin mga kapatid, ano pakiramdam ng mga taong nasa impyerno. Na kung iisipin natin, kung lahat na nasa impyerno, papalabasin ng isang araw, sigurado sa isang araw na yan, magsusulwi ng hirangatanan. Bakit? Binigyan sila ng pagkakataon isang beses. Anong ira sasabihin sa mga tao? Maniwala na kayo sa mga pinasumat. Napunta na ako na impyerno. Pero hindi yan pwede mangyari. Naluoy yan iya mga bugto. Amen? Nakakalungkot sa ating panahon na kung sino pa yung tagalangit, hirap at waray kaluoy. Han mga buhi, han mga napapahamak. Nakita natin sa puso ng taong na nasa impyerno, gusto niyang maligtas yung mga kamag-anak niya. Siliban ko mga kabugtuan ini nga Rico, nakabati ini kay Lazaro. Kaya no, waray niya basula Lazaro. Lazaro, waray nim sumata. Hit mao nga sumat. Waray na tumabasahan nga iyagin basol ni Lazaro. Na waray ni mako tutduyan mao nga sumat, amo na ani ako, waray mabasahan. Kaya sigurado ako nga maaram ini nga Rico, hit anot kamatuoran, pero iyagin balibaran. Mamaya mga kapatid sa ating pagpapatuloy, makikita natin kung ano yung paraan ng kaligtasan. Kaya ano Enrico nahangad ko sa impyerno, ngan kun kaya ano pobre hanggang to halangit. Mga kapatid, gusto nung mayaman na nasa impyerno, di rin nahiyari ko ngadto sa impyerno. Tinatawag ko lang siyang Rico kay amot identity sa atong ginbabasa. Gusto niyang maligtas yung mga kapatid niya. Ano iya panuyo? Pagkato agad Lazaro amay sa akon amon balay. Anong sabi ni Abraham mga kapatid? Anong bato ni Abraham? Nagsiringhi Abraham. Aadto na hira Moises. Amen? Aadto na hira Moises, nganaan mga manaragna, nandun na yung mga propeta, nandun na si Moises, nga magpapahimang nuhan imo kabugtuan, kinahanglan mamati irahan ira igsisiring. Sabi ni Abraham, hindi na kailangan na ini sila sa muling mabuhay, magmisyon. Meron dong mga misyonero. Meron dong mga ngaral. Mayroon dito mga nagwawali, kinanglan hiram mamati, kanda Moises, nganan mga propeta. Amen? Ano ngayon nakakatalwas para itaw di mapunta sa impyerno? Salita ng Diyos. Kay bisa ni Rico hiya, wala hiya mahalangit.
Akala ng tao kakabigay niya, kaka-offering niya, kakagawa niya ng charity, nagpa-eskwela yan mga pobre, nagpakain siya sa feeding, pobre ko niya. Akala niya kung nag-donate siya sa gobyerno, akala niya kung nagpagawa siya ng kalsada, akala niya, aniya tinapuran, aniya binuhatan nga maupay, diri ngayon na to nakatalwas. Ano sa ring ni Abraham, nandun na ang mga nagwawali, kinanglan mamatihira. Ano sabi ng Biblia? Pinaagihan maupay nga sumat, tanan nga magtotoo matalwas. Diri nalilikyan mga kapatid, na ikarikuhan nagiging kaulangan sa pagtuo. Kaya nawawala ang tiwala ng tao sa Diyos na pupunta sa kayamanan niya. Kaya palaran ang mga pobre kagaya ko. Palaran mga pobre kung imo kikilalunan imo sarili nga pobre sa harapan ng Diyos. Panginoon, salamat na wala akong ibang pagtitiwalaan kundi ikaw. Sabagat ang kayamanan na ang langit at lupa ay lilipas, ang salita ng Diyos hindi. Ano sabi ni Abraham? Nandun na yung mga nangangaral. Nandun na si Moises. Nandun na yung mga propeta. Nandun na yung mga nangangaral sa salita ng Diyos. Kinanglan mamatira. Anong sabi ni Rico sa verse 30? Nagbato ng Rico, diri pa ito igo. Sabi niya, kulang pa yun. Nasa impyerno na siya, nagmamatuwid pa. Nasa impyerno na siya, nagmamarunong pa siya sa Diyos. Una-una, anong klaseng espiritu may daini nga tao? Nasa impyerno na siya, nilalabanan niya pa yung maupay nga panuyo sa Diyos. Sabi niya, diri pa ito igo. Yan ay nagpapakita ng kanyang pagmamataas sa Diyos. Nagpapakita ng kanyang kayabangan sa Diyos. Sabi niya, diri pa ito igo. Sabi na nga ni Abraham, nandun na. Sabi niya, hindi pa yun sakto. Amay nga Abraham, kundi kun may mabanhaw ngan kumadtuha ira, mabayag o dirahan ira mga sala. Anong karag signon Henrico? Kung may danira makitaan nga himala, na may patay muling nabuhay, baka maniwala. Yan ang problema sa mundo. To see is to believe. Diri ko nga nikit, andik matuod. Diri at siya ay pagtuo. Anong sabi ng pagtuo? Hebreo 11:1, ang pagtuo ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga pananampalataya eh. Naiintindihan ba natin ang ibig sabihin ng pananampalataya? Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Panginoon, sabihin mo, sapat na yan para ako'y maligtas. Ani mo pulong, O Diyos, sadang na para ako matalwas. Sabihin ko sa inyo mga parit, bisan buta, pwede maligtas. Basta manampalataya sa Diyos. Wala laging makita. Gusto ng Rico magpakita ng himala o senyalis, mga Lord, give me a sign. Give me a sign. Nandun ang Bible. Nangingi ka pa ng senyalis, paano maligtas? Meron ka ng Biblia. Amen? Naghihingi ka pa ng mga senyalis, nandito na ang salita ng Diyos na isulat na. Sabi ng Biblia, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo, nandun sa ating tarpaulin. Sabi ni kapatid na Juan, 1 John 5:13, basahon ta nala, pwede kita malipat. Ba't ka pa naghahanap ng mga sinyalis, mga himahimala? Nandiyan na ang Biblia. Purihin ang Diyos. Hindi tayo binigyan ng mga pandaraya, kundi binigyan tayo ng katotohanan. Kamatuoran. 1 John 5, verse 13. Nagsusurat ako ha iyo hini. Amen? Basi hibaruan niyo. Anong ginagawa ni Juan? Nagsusulat siya. Sinusulat niya ang mga gusto ipasulat ng Diyos para ano? Ano't panuyo itiya pag sinurat? Basi hibaruan niyo nga may ada niyo kinabuhi nga waray katapusan. Sino yung may buhay na walang hanggan? Kamo nga natuo hangaran ng anak ng Diyos.
Sino yung may buhay na walang hanggan? Yung mayaman ba? Yung mabait? Buutan ba it may kinabuhing waray katapusan? It makasasala ba it may kinabuhing waray katapusan? Diri. Sabi dito, kamo nga natuo. Amen? Establish kita sa doktrina ng pananampalataya. Sa simpleng paraan ng pagtuo, matatalwas it tao. Nabisan it pagtuo, simple-simple yan induro, makuri lagi hap, matalwas it tao. Kaya nasa isip niya yung pagmamataas. Nasa puso niya yung pagmamataas. Wala siyang tiwala sa salita ng Diyos. Ano sabi ni Abraham? Nandun na ang mga propeta. Nandun na yung mga nangangaral. Nandun na ang Biblia. Makinig sila sa kanila. Ano sabi ni Abraham? Verse 31. Kundi nagsiring Abraham, kundiri hiramamati kan Moises, nganhan mga manragna, diri hiramalulukmay. Ano yung malulukmay? Di sila mapapaniwala. Amen? Bisan pa kun may mabanhaw tikangan mga minatay. Kung it Biblia, diri gintutuuan it tao sa ipait mga milagro. Klaro ito mga kapatid ko. Tingnan nyo, si Jesus muling siya namatay, nilibing muling nabuhay. Mga tao naniniwala ba? Diri. Hindi naniniwala yung mga tao. Kahit nang ebanghelyo, iginwawali na. Mga kapatid, purihin ang Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin. Kaya ang ating kaligtasan, ito ay himala sa atin. Hanggang ngayon mga kapatid, hindi ko malubos maisip, paano Panginoon na ako, isang makasalanan, nakaagum akohan, kinabuhi nga waray katapusan. Hanggang ngayon, hindi ko lubusan maisip na pinaagi lahat pagtuo, nakaangkon ako ang kinabuhi nga waray katapusan, sugad gihapayo. Nananampalataya sa Panginoon. Sumiri ang Biblia, pinaagi hagrasya, pinaagyan, for by grace are you saved through faith, diri ini iyo kalugarin nga buhat, kundi hatag gudlay niyan Diyos sa iyo. Mga kabugtuan, sino ang mensahe nila Moises? Luke chapter 24. Sino ang mensahe nila Moises nganhan mga manragna? Luke 24 verse 44. Ano sa ring na Abraham? Makinig sila kila Moises. Amen? At sa mga propeta, sino ba yung winawali nila Moises? Luke 24 verse 44. Niyan nagsiring hi Jesus sa ira. Lucas 24:44. Niyan nagsiring hiya ha ira, amugod ini an mga butang nga iginsumat ko ha iyo. Han kaupod pa ako niyo. Kinahanglan matuman an nga tanan nga nahisurat, mahitungod ha akon. Amen? Ang mga naisulat patungkol kay Jesus, didahan balawd ni Moises ngan mga sumatan mga manragda ngan mga salmo. Sino yung ginawali nila Moises ng mga propeta? Si Jesus. Kumbaga, sa madaling salita, nasa ring Abraham, kung hindi makikinig yung mga kapatid mo sa pagwawali ng mga sugo ng Diyos, parte ka ni Kristo, hindi sila maliligtas. Mga kapatid, ang kaligtasan noon at kaligtasan ngayon walang pinagkaiba. Ang mga tao sa lumang tipan, sa Old Testament, bangin kita gihapon nagpapakian na, Pastor, paano yung mga tao noong wala pa si Jesus, paano sila naligtas? Si Jesus na tao, Mateo na. Paano sila Moises? Paano yung mga propeta? Paano sila naligtas? Nasa langit din ba sila? Mga kapatid, anong paagi ng kaligtasan? Pananampalataya. Ang pinagkaiba lahaira, natuo hira, hanwaray pa umabot ang Ginoo. Tayo, natuo kita sa panahon na inmulpot na ang Ginoo. Haira, waray pa nakadangat. Haaton, hapanon na ang Ginoo din nakadangat na. Ang Ginoo nahabot nga. Ang pagtuuhan mga nasa lumang tipan, papunta kay Jesus. Ang mga pagtuuhan mga nasa bagong tipan na kay Yesu Kristo. Paano naliligtas ang mga nasa lumang tipan? Pagtuo gihapon.
Kaya nga nagsulat sila eh. Amen? Nahimo nila magsinurat para di kang Kristo. Amo inihiya, mamamatay sa krus para sa ating kasalanan. Diri pa nila nakikitaan na mangyayari yun. Pero daan iginbutang sa Diyos sa irang mga hunahuna, mga mangyayari ang mga bagay na yun. Hebrews 11:1. Dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Ang pagtuo amo ang marig-on nga pagsarig han mga butang nga aton ginalauman. Nganhan mga butang nga diri naton nakikita. Verse 2. Pinaagyan ira pagtuo ang mga tawo hadton una nga panahon ginpakaupay han Dios. Amen. Pinaagyan ira pagtuo ang mga tawhan una ginpakaupay hirahan Dios. Dayawon ang Ginoo. Kaya mga kapatid ko, kung hindi tayo magwawali, walang maliligtas. Tandaan niyo yan. Kailangan may mga kagaya ni Moises. Kinahanglan may mga kagaya ng mga propeta na mga ngaral patungkol kay Jesucristo. Kay kundiri ang impyerno mapupuno. Kung hindi natin sasabihan ang ating mga kamag-anak, ang ating mga mahal sa buhay, isang araw babawian sila ng buhay, sa impyerno sila mapupunta. Ang ating gawain sa lugar na ito, mga kapatid, dini nakasentro. Ang ating misyon ay ang pag-iibanghilyo. Kaya, ganun na lang tayo ka seryoso sa pag-soul winning. At doon ko rin nalalaman sino yung mga ligtas at hindi. Kaya huwag mo sabing ligtas ka na ayaw mong maligtas yung iba. Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? Ay, pag siniring nga, talwas ka nga tao, may pagtuon mo nga iba na diri kang matalwas gihapon. Chiki, ani mo katalwasan? Ginulurong lang nimo tim kalugaringon. Kung na-experience nimo ikatalwasan, kagaya ng pobre, alam niyo mga kapatid, sigurado na-experience natin aruan kitahin, sinisiring panira sa mga kayakan dito sa merkado, mga badyaw. Mga kapatid, nakapag-testing na kamo panhatag sa badyaw, itong mga nangihingi kapag December sa dulag. Na-testing na niyo, ba nangihingi hayo. Minsan binibigyan yung tinapay. Ako ginagawa ko, mga kapatid, hindi pere. So baka ibili ng rugby. Kung ano lang nga, hindi mo pa nagayosi. Karoon, labi na ko may baby. Minsan, naalang ka pag-atagabat sa ng lilimos. Kaya naalang ka? Minsan naisip mo, kapag binigyan ko to, magsisinumat ini. Magsisinumat inihan iya mga kupod. Lala nato na kini. Bisaya nak mapakadto amot nagataga ako. Testingin nyo ngayong December o ngayong mga buwan na darating. Subukan nyo magbigay sa mga nag-iikot-ikot. Sana magkaroon sila ng programa o ang church natin para haira sa na panahon. Pero itong napansin ko, kapag binigyan mo ang isa, tatawagin niya lahat ng mga kasama niya. May nagbigay sa akin. Ilagay nyo sa kaligtasan. Ilagay na sa kaligtasan. Kung igol lang kita gintalwasan Ginoo, hindi ba natin ipagsasabi? Karawtan niyo ita kung din karawat gihap. Mga igkasi ko pobre, gintalwas akuhan Ginoo. Karawta gihap niyo en ako din karawat. Dayawon ng Dios na naluoy hiya haakon nga haaton tanan. Kaya mga kapatid ko, ipagpatuloy natin ang gawain ng Panginoon. Sabi ng Luke 19:10, dumating ang anak ng tao
upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kung igo kita gintagan ng Diyos ikataluwasan, ipagsasabi natin, o adi, takon, amoy ni tak, gingkarawat sa Diyos na kataluwasan, karaw tagiyap, amoy ini, amoy ini, amoy ini. Sinishare nimo ay magkasitaw. Ngayon, ano tim isi-share kung waray nim kinarawat? Ano tim ibabahagi? Amo nakasiring kita kanina, kung diri ka naluoy han mga makasasala, ayaw pag nilurungat tim kalugaring nga naligtas ka. Kaya ang tinuod na talwas, may naniya hunahuna kagaya ni Jesus. Ang tinuod nga talwas, may kasing-kasing kagaya ni Jesus. Ano yon? Kaluoy han mga makasasala. Na sila'y makaagum, makaangbit ang kinabuhi ng wari katapusan. Mga kapatid, ini nga mensahe, maghataging kalayo sa ating mga puso na tayo magpatuloy sa gawain. Magturo tayo sa mga bata. Magturo tayo sa ating mga kaibigan. Magturo tayo sa ating mga pamilya. Kaluoyin natin mga sangkay. Isang araw, babawian sila ng Diyos ng buhay. Hindi natin alam kung kailan. Pero hanggat buhay pa sila, kagaya sa atin, ay agapan na natin na sila ay masabihan. Gumawa tayo ng pagkakataon, gumawa tayo ng mga paraan. Ipaalala natin to sa ating mga kapatiran na tayo may buhay na walang hanggan. Kaya, hindi na po tayo magtatagal. Sana tayo po ay kinausap ng Diyos sa mensahe ng langit at impyerno. Mamuhay tayo ng kagaya na nasa impyerno. Kay kauman hinilangit man gihapon. Ayaw kaluya kung naagi kita hinbaga impyerno ang kinabuhi. Kaya no, langit manit kasunod din. Amen? Bahala magpinobriyon. Bahala magpinobriyon. Basta damulat maligtas. Amen? Oo, di ako mayaman sa lupa, pero mayaman ako sa langit. Kaya pag pinagpala ako ng Diyos, tutulungan ko ang gawain. Amen? Bakit? Ang kayamanan, naiiwan yan. Hindi yan magpapabilin. Hindi yan permanente. Kaya doon pumasok na pinagpapala tayo ng Diyos para mag-soul winning. Binubuhay tayo ng Diyos para mag-soul winning. Pinagpapala tayo ng Diyos para mag-soul winning. Kumakain tayo sa almusal, minsan sa tanghali, minsan sa gabi, minsan. Ba't tayo kumakain? Para ano? Para mag-soul winning. Amen? Bakit tayo tinutulungan ng Diyos araw-araw? Para magkabigkalag. Yan ang ating gawain. Na yan ang dahilan ba't tayo kinaluyan ng Diyos araw-araw. Tinutulungan tayo ng Diyos para mag-ibanghelyo. Para ang Panginoon mahimaya sa ating kaligtasan. Kaya, pag-pray natin ang ating mga kapatid na laging ang kanilang mga isip sa ating church, maging prayer ito ng church natin. Soul winning. Pagkakabig ug kalag. Yan ang ating prayer. Lord, gawin mo akong soul winner. Gawin mo akong parag-rescue sa mga napapahamak. Mag-pray tayo, Lord, gawin mo akong aragianan, mauping nga sumat. Bisayan nak mapakadto. Dadadoon ko ang mauping nga sumat. Mag-pray tayo, mga kapatid. Amay namon Diyos. Salamat po na kami ay iyong kinawaan.